Yung sinasabi nyo pong dating, yung sinasabi mong general, ay tiwalag na po yan sa Iglesia ni Cristo. Yan po ang pagkakaalam po namin. Matagal na po yung tiwalag sa Iglesia ni Cristo. Ibig po sabihin, wala na po yan sa kawan. Hindi na po yan Iglesia ni Cristo. Pagtiwalag po. So, ayon sa kaanib ng Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo, na si General Torre ay hindi na daw kaanib sa kanilang inanibang sikta dahil Yung sinasabi nyo pong dating, yung sinasabi mong general, ay tiwalag na po yan sa Iglesia ni Cristo. Yan po ang pagkakaalam po namin. Matagal na po yung tiwalag sa Iglesia ni Cristo. Ibig po sabihin, wala na po yan sa kawan. Hindi na po yan Iglesia ni Cristo. Pagtiwalag po. hindi po natin layunin na saktan ang damdamin ng mga kapatid natin sa Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo. Pero sana sa kanilang sinabing magsuri kayo, dapat din magsuri kayo dahil maraming nabiktima sa maling akala. Pero alam nyo ba mga kapatid, kung pag-aralan natin ang banal na kasulatan at ang kasaysayan, napakalinaw. Sino ang tunay na tumatalikod sa tunay na pananampalataya? Isa na, dahil marami sila, isa na dito, ang Iglesia Tatag ni Felix Manalo. At sasagutin din natin ang kaanib nito. Mapansin ninyo, pag kaanib di magpakita, binabago ang audio at binabago din yung presentation ko. Pansinin niyo. Sa INC. Booking natin yung kasinungalingan na naman ng mga membro ng Paganong Katoliko. Ginagamit ang mga pasugo para sabihin na makapuntos daw. Ginagamit ang pasugo para sabihin makapuntos. Di ba? Tama, nakapuntos. Pero, pinipilipit nila. At ito ang ating tatalakayin sa pagkakataong ito. Sino ang tunay na natalikod sa tamang pananampalataya? Samahan ninyo ako. Kasi umalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talaga ang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Kumusta? Welcome. Ito yung lingkod, Brother Wendell Talibong, muling makasama ninyo sa pagkakataong ito. At inanyiyan natin ang ating mga suking taga-subaybay. Huwag kalimutan na pindutin ang like sa ating live. At huwag din kalimutang mag-subscribe. At pindutin ang bell button para updated kayo. Mag-comment at i-share ninyo. Kumusta sa lahat nating mga suking taga-subaybay? Welcome po. No? Sa mga pumasok, sila si Papa Inok, si Sherik, si Arthur Sabari, no? Si Papa Inok first, wow. Si Cassie Gordosi. Good evening sa lahat, punto por punto. At sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming. So, welcome. Pakita muna natin ang mga pumasok, no, bago tayo magsimula, mga kapatid, no. Okay. So, sa ating pananampalataya at katuwiran din, si Mel Ohayas, hello kapatid. At si Nanding and Eliani TV, no, Ani de la Cruz, Los Biminda Constantino, sa lahat na mga kapatid natin na sumusubaybay. Bukas papatuloy natin yung kaugnay sa illegal, kaugnay sa online gambling, no. Dahil nauna na nating tinatalakay. Ay, maraming salamat po kay kapatid na Merlin Valenzuela,
Maraming salamat po kapatid sa suporta. At sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay, si Wilfredo Borbon, si sandali, Amador, Amador na Kubo, si Dinvi Ilaksyon, Arthur Sobiere, si Felix Manalo ay binyagang Katoliko, lumabas sa Kawan, sumali, umanib sa iba't ibang sikta. At umanib pa siya sa grupong occultismo noon bago nagiging free thinker, no? Kapatid na Verna Iberzabal, si kapatid na David Alyunis, at sandali muna, meron pa yung nahanap ko yung laging nagsubaybay daw natin. Okay. Sandali. Acknowledge ko din si Doc Bito Cavainero, no? At ang ating mga kapatid diyan sa Lawag, si Bro Nanding, Fernando Pascual, si Abi Pascual. Maraming salamat Bro Nanding sa pag-layout sa God Died na may imprimatur. At mga kapatid nating mga nagsubaybay at palaging sumusuporta, si Sis Sis Rosa Leopoldo, at sa lahat, no? Si Alvin Lozano sa Bulacan, Josephine Malayo, si bisag unsa na lang sumali din sa naniniwalang may Diyos, si Serek, kung si Felix Manalo Isagon ay sugo, kailan siya naging sugo? Mula na isinilang siya o mula nang nagtatag siya sa sarili niya? Alam mo, kailan niya nagsimula, Serek? Kung tingnan natin ang kanilang, tingnan natin ang kanilang Pasugo Magazine. Makikita ninyo kung kailan niya nagsimula. Ito, ang Pasugo Magazine nila. Kailan nagsimula na para sa kaniya ay tinawag na siya? Ito po ang mabasa natin sa kanilang Pasugo Magazine, pahina 10 sa Hulyo 1997, sa pasugong ito. Kailan niya nagsimula? Ito, mabasa ninyo. He became pastor for several years. In 1913, convinced that God had called him to preach the first century Church of Christ, which vanished after the death of the apostles. So, kailan pala nagsimula na para sa kanyang damdamin at sa kanyang isipan ay tinawag siya ng Diyos? 1913, ayon sa kanilang Pasugo Magazine. Kaya, kailan pala nagsimula, mga kapatid? Si Simeon Casas, shout out daw sa Bulacan, Delphine Rabago, Carmenita Ferrarin, Emily Suarez, Lini Inerlan, diyan sa Zamboanga City, ayan ang Kent Akala. Nagsimula pala yun 1914. Sa ibig sabihin, yung aral nila na natalikod ang unang iglesia, kailan yun nagsimula? 1914. Pero alam niyo, kahit ang Seventh-day Adventist na pinagalingan ni Felix Manalo, abay, matagal nang nagturo na
may nangyaring apostasya daw sa iglesia na tatag ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya, balikan natin yung mga natiwalag, tulad sa sinabi lang si Ture, tiniwalag, at iba pa. Una, isang pagkakataon na ninyo ito na hanapin ninyo ang tunay na iglesia. Dahil yung inaniban ninyo ay tunay talagang tumatalikod sa tamang pananampalataya. Bakit? Isa-isahin natin mga kapatid. Tingnan natin, pag-aralan natin, lalo na ang nakasulat sa banal na kasulatan. Una, makita natin na sa kanilang Pasugo Magazine, ito, 1913 lang pala naisipan. Di po ba kahit si Pastor Apollo Kibuloy, sa isip at damdamin niya, ganon din, tinatawag siya daw ng Diyos at kaya siya nagiging appointed son of God. Si Felix Manalo din, 1913, nakonbinsi siya na ang Diyos daw ay tumatawag sa kanya na ang unang siglo na Iglesia ni Kristo ay lubusang nawala pagkatapos namatay ang mga apostol. Pero may mabasa ba sa Biblia na lubusang nawala ang tunay na iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo? Hindi. Yung argumento nila na ang simbahang Katoliko tinalikuran na daw umano ang pangalan na Church of Christ, Iglesia ni Cristo, hindi yan totoo mga kapatid. Dahil napakalinaw naman ang mabasa sa dokumento na ginagamit ng mga ngaral sa INC na kung i-define ang tunay na Iglesia ni Cristo, ito'y one Holy Catholic Apostolic. Parang may debate yata si Bro Jando, pero bago tayo papasok, pasok tayo kay Bro Jando. Ona, bakit po ba na kung ang Iglesia Katolika ay siyang tunay na Iglesia ni Cristo, ay idiniklara ang One Holy Catholic Apostolic Roman Church as descriptive of Christ Church? Ona, kung tingnan din natin ang kanilang Pasugo Magazine, merong pamphlet dito na ang pamagat ay Mankind's Only Hope na ipinablis ng Iglesia ni Cristo Central Office. Ito po ang nakasulat mga kapatid. Sa makatuwid, alinmang iglesia na hindi tinatawag sa pangalang Iglesia ni Cristo ay hindi siyang iglesyang kay Kristo. Hindi nangangahulugang sapat ng tawagin lamang na Iglesia ni Cristo ang iglesia upang ito ang makilalang tunay na kay Kristo. O, see? Kaya nga, ang daming mga lumitaw ngayon, mga mahal na kapatid, na nagdala sa pangalan na Iglesia ni Kristo. Church of Christ, pero sila'y tatag lamang ng tao, at maliban na tatag ng tao, may mga nauna pa sa Iglesia ni Kristong lumitaw sa 1914. Kilala natin ang Iglesia ni Kristong tatag ni Felix Manalo na grabe ang kanilang pag-uusig at pagtuligsa sa pananampalataya ng Iglesia Katolika. At ayon mismo sa kanilang aral mga kapatid, na batay sa nabasa natin sa kanilang Pasugo Magazine, nagsimula daw 1913, 1913. Pero kinopya yan ni Felix Manalo sa pinanggalingan niya na sikta kung saan siya ay nagiging mangangaral noon. Natalikod daw ang unang iglesia ni Kristo. Wala namang basang may natalikod na unang iglesia. At natalikod daw ang Iglesia Katolika. Hanggang ngayon mga kapatid, wala silang mapatunayan mula sa banal na kasulatan
na natalikod daw ang unang iglesia. Bagkus, inaamin sa mga mangangaral nila na ang Iglesia Katolika ay siyang unang iglesia ni Kristo. Sumalit, yun talaga ang kanilang iginiit, na natalikod daw ang unang iglesia ni Kristo. Ngunit, kung tingnan natin mga kapatid, sino nga ba talaga ang tunay na talikod? Ayon mismo sa nakasulat sa banal na kasulatan, atin itong pag-aralan, atin itong sasiyasatin mga kapatid. Batay sa doktrina sa Iglesyang Tatag ni Felix Manalo. Alam nyo, ayon sa mga ministro, ayon sa kanilang mga miyembro sa Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo, noong 1914, di po ba, opisyal nilang aral yan, nasa kanilang pandoktrina. Nakasagsagan daw sa unang digmaang pandaigdig, katuparan daw yan sa hula sa Ebanghelyo ni San Mateo na magkaroong ng digmaan. At ano ang ginagamit nilang batayan diyan? Ang San Mateo Kapitulo 24, versikulo 6-7. At mga kakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw-ngaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong lumihanan sapagkat kinakailangang ito'y mangyari datapuat hindi pa ang wakas, sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Ito ang talata na ginagamit nila para tindigan yung aral ni Felix Manalo na may maganap talagang pagtalikod at sa pagtalikod, magkaroon daw ng digmaan ang mga bansa. At dahil diyan, iginiit nila, yun ang katuparan na lilitaw ang Iglesia ni Kristo. So, yun ang kanilang opisyal na aral na ang Iglesia ni Kristo lumitaw noong kasagsagan ng unang digmaang pandaigdig. Kailan? Noong Hulyo 27, 1914. Kaya, totol ba kayo? Huwag kayong totol dyan. Huwag kayong totol na noong 1914, Hulyo 27, kasagsagan sa unang digmaang pandaigdig ay lumitaw ang Iglesia ni Kristo. Bakit? Dahil talagang lumitaw sila at nagkaroon ng digmaan. At para mas malinaw mga kapatid, babasahin po natin yung chapter 24 sa San Mateo hanggang 1 to 31. Ito kasi ang nakasulat mga kapatid sa naturang talata. San Mateo Kapitulo at pag-aralan nating mabuti Mateo 24:1. Ituloy natin sa 31 mga kapatid. Ito ang mabasa. Pansinin ninyo ang mabasa. At lumabas si Jesus sa templo at payaon sa kaniyang lakad at nagsilapit kaniya ang kaniyang mga alagad upang sa kaniya'y ipamalas ang mga gusali ng templo. Datapuat, siya'y sumagot at sa kanila'y sinabi, hindi ba ganinyo nangakikita ang lahat ng mga bagay na ito? Katotohanang sinabi ko sa inyo, dito'y walang maiiwang isang bato at isang bato sa ibabaw ng ibang bato na hindi ibabagsak. At
samantalang siya'y nakaupo sa bundok ng mga olibo, ay nagsilapit sa kanya ng bukod ang mga alagad na nagsasabi, sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito? At ano ang pagiging tanda, etong pagparito at ng katapusan ng sanlibutan? Sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mga ingat kayo at huwag kayong mailigaw ninuman, sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan na mga nagsabi, ako ang Kristo, at ililigaw ang marami. At makakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw-ngaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan. Sapagkat kinakailangang ito'y mangyari datapuat hindi pa ang wakas. Sapagkat nagsisitindig ang bansa laban sa bansa at ang mga kaharian laban sa kaharian at magkakagutom at lindol sa iba't ibang dako. Datapuat, ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan. Kung magkagayoy, ibibigay kayo sa kapighatian, at kayo'y papatayin, at kayo'y kapupuotan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. At kung magkagayoy, maraming mga titisod at mga kakanuluhan ang isa't isa at mga kakapuutan ang isa't isa. At magsisibangon ang maraming bulaang propeta at kanilang ililigaw ang marami. At dahil sa pagsagana ng katampalasan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Datapuat, ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. At ipinangaral ang ibanghelyong ito ng kaharian sa buong sanlibutan sa pagpatutuo sa lahat ng mga bansa. At kung magkagayoy, darating ang wakas. Kaya't nga, pagkakita ninyo ng kasuklam-suklam na paninira na sinasalita sa pamamagitan ng propeta Daniel na natatayo sa dakong banal, unuwain ng bumasa. Kung magagayoy, magsitakas sa mga bundok ang nangasa Hudiya, ang nasa bubungan ay huwag bumaba upang maglabas ng mga bagay sa loob ng kanyang bahay, at ang nasa bukid ay huwag magbalik upang kumuha ng kanyang balabal. Datapuat, sa aba ng nangagdadalang tao at nangagpapauso sa mga araw na yaon, at magsipanalangin kayo na huwag mangyari ang pagtakas ninyo sa panahong taginaw o sa sabat man. Sapagkat kung magkagayoy, magkakaroon ng malaking kapighatian na ngayoy di pa mangyayari buwat sa pasimula ng sanglibutan hanggang ngayon, at hindi na mangyayari kailanman. At malibang paikliin ang mga araw na yaon, ay walang lamang makaliligtas. Datapuat, dahil sa mga herang ay paiikliin ang mga araw na yaon. Kung magkagayon, kung may nagsasabi sa inyo, sino mang tao
narito ang Kristo. O, nariyan, huwag ninyong paniwalaan. Sapagkat may magsisilitaw na mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta at mga pagkakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan, ano pat, ililigaw kung maaari pati na ang mga hinirang. Narito, ipinagpauna ko ng sinabi sa inyo. Kaya nga, kung sa inyo'y kailangang sasabihin, narito, siya'y nasa elang, huwag kayong magsilabas. Narito, siya'y nasa silid, huwag ninyong paniwalaan, sapagkat gaya ng kidlat na kumikidlat sa silangan at makikita hanggang sa kanluran, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Saan man naroon ang bangkay, ay nandun mga kakatipon ang mga uwak. Datapuat, karakarakang pagkatapos ng kapaghatian sa mga araw na yaon, ay magdidilim ang araw at ang buwan ay hindi magbibigay ng kanyang liwanag at mga lalaglag ang mga bituin mula sa langit at magsipang ngatal ang mga kapangyarihan sa mga langit. At kung magkagayoy, lilitaw ang tanda ng anak ng tao sa langit. At kung magkagayoy, magsisitaghoy ang lahat ng mga angkan sa lupa. At mga kakita nila ang anak ng tao na paparitong sumasa mga alapaap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. So, yon ang mabasa natin, mga kapatid, sa banal na kasulatan. Ngayon, isa-isahin natin. Napansin nyo ba? Bago binigay yung versikulo 6 at 7, ay kaugnay sa versikulo 5 na nagsasabing, may mga bulaang propeta at marami daw ang ililigaw nila. Di ba? May mga bulaang propeta at maraming ililigaw nila. At hindi yan. Yung bulaang propeta pala ay lilitaw, batay sa talata na ating binasa, sa araw ng digmaan. Di ba ba? Napakalinaw yan. Kailan lilitaw ang bulaang propeta? Lilitaw siya sa araw ng digmaan. Ibig sabihin, ang Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo ay tinutukoy sa naturang talata. Bakit? Sumulpot sila habang may digmaan. Opisyal nila yan na aral. At niligaw nila ang maraming mga tao patungo sa kadiliman dahil hindi sila naniniwala sa Trinity, hindi sila naniniwala na si Kristo ay tunay na Diyos at tunay na tao. Wala silang mga sakramento. Wala silang banal na misa na kailangan na pagkain para sa ating kaluluwa. Ayon naman sa kanilang pasugo, alam niyo mga kapatid, anong sabi ng kanilang pasugo? Si Mr. Felix Manalo daw ang sugo, ang huling sugo ng Diyos. Kailan? Sa huling araw. Asan mabasa? Nasa kanilang Pasugo magazine yan. Pasugo, 2012, Marso, sa pahina 22-23, ito mabasa natin. Since the pioneering years of the Iglesia ni Cristo during the time of Brother Felix Manalo, God's messenger in these last days.
O ano daw? Si Felix Manalo ang huling sugo. Huling sugo si Felix Manalo sa huling araw. So kung atin ding matandaan mga kapatid na pinagpauna ni San Juan mismo na may mga bulaang propeta at tinatawag yan na Antikristo nalilitaw sa huling araw. Asan yan mabasa? Balikan natin ang mabasa sa unang Juan, Kapitulo 2:18. Mumunting mga anak, ito na ang huling oras. At gaya ng inyong narinig, na darating na ang Antikristo. Kahit ngayon ay lumitaw ang marami ng Antikristo. Kaya nga, nalalaman natin na ito na ang huling araw. Sila'y nangagsilabas sa atin, ngunit sila'y hindi sa atin, sapagkat kung sila'y sa atin, ay magsipanatili sana sa atin. Ngunit, nangagsilabas upang sila'y mahayag na silang lahat ay hindi sa atin. So itong talatang ito, napakalinaw mga kapatid na mali ang kanilang akala na ang buong iglesia ay matalikod. Dahil may lumabas. Lumabas sila sa atin upang makilala na sila hindi kasama natin. So ibig sabihin, kung may mga lumalabas, tinatawag yan na Antikristo. Pero may nanatili. Sila'y lumabas sa atin upang sila'y makilalang hindi kasama natin. Tandaan ninyo, si Felix Manalo, kung alalahanin ninyo, ang pangalan niya, Felix galing, ayon sa kanilang Pasugo Magazine, galing sa pangalan ng santo, Saint Felix. Dati siyang Katoliko. Ang kanyang mga magulang namatay bilang mga Katoliko. Ngunit si Felix Manalo lumabas sa Santa Iglesia Katolika, nagiging mangangaral sa iba't ibang sekta. At sa kanyang pangaral sa ibang sekta hanggang nagtayo ng kanyang sariling iglesia. At ang iglesyang iyon ay tinatawag sa pangalang Iglesia ni Cristo. Napansin niyo ba yung mga aklat na ginagamit nilang Katoliko? Diba? Anong tawag dyan? Squatter yan. So, malinaw mga kapatid, ang hula sa San Mateo, Kapitulo 24:4, na lilitaw ang mga bulaang mga ngaral at ililigaw ang maraming tao. Pwede po ba? Si Felix Manalo ay tinatawag din ang kanyang mga miyembro na huling sugo daw sa huling araw. Siyempre, kung may huling araw, meron ding huling oras. Kumbaga, sa deadline pa, mga kapatid, ng pagpapasa ng project. So, kung tingnan natin, huling araw, huling deadline, huling oras. Kaya mga kapatid, sa iglesyang itinatag ni Felix Manalo, natupad talaga yung hula kaugnay sa mga bulaang propeta, San Mateo 24:24, na lilitaw ka alinsunod kasabay sa pagsiklab ng digmaan. At lalabas sila sa tunay na iglesia. Anong tawag sa unang Juan 2:18? Mga Antikristo. Ano po ba ang Antikristo kung tingnan natin ang Biblia? Kung tingnan natin ang nakasulat sa ikalawang Juan Kapitulo 1, versikulo 7, sapagkat maraming mandaraya na mangagsilitaw sa sanlibutan, sa makatuwid, ay ang mga hindi mangagpapahayag na si Hesukristo ay naparitong nasa laman. Ito ang mandaraya at mga Antikristo. So ano daw? Sino daw ang Antikristo? Napakalinaw. 2 Juan 1:7, ang mga Antikristo at ang mandaraya
yun daw ang magpasarito na maghayag na si Kristo ay hindi nagpaparito na nasa laman. Ibig sabihin, hindi nagkatawang tao. So sa Paul, ang INC diyan, ang INC, hindi naniniwala na si Kristo ay tunay na Diyos at tunay na tao. Anong aral nila? Ayon sa kanilang Pasugo Magazine, 1965, page 5 sa Oktubre. Ang tunay na ampon ng Antikristo ay ang mga Katoliko. Mga Katoliko daw. Na sila mismo ang nagsabi na ang Iglesia Katolika ay siyang tunay, unang iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo. To make His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity. I am Catholic, I am alive, I